Hello, my dear Virgo. Welcome back to Practical Mystique. Ngayon, ang pagkakataong ito ay sasabihin natin special kasi hindi ito monthly reading session, kundi annual reading session in the sense na sa episode na ito ay tungkol sa year 2024 predictions. Okay? So, ibig sabihin, huhulaan ko kung ano ang pangkalahatang enerhiya na matatamo mo para sa taong 2024. Okay? And same case again na babasahin ko ang mga tarot cards na ito sa pamamagitan ng aking intuition. At ang pagbabasa ay sa pangkalahatan na paraan. So, ang gawin mo ay kunin mo lang yung particular na mensahe na mag-resonate sa iyo personally sa tulong ng iyong intuition. Okay? So, let's dive in. Una sa lahat, ang deck na gagamitin ko ay ang pinakabago na deck, which is the Lightseer Tarot deck. Okay? So, kukuha ako ng 12 cards mula dito sa deck na to para sa buwan ng Enero hanggang Desyembre. Okay, so ito na para sa iyo, my dear Virgo. So, unahin natin ang buwan ng Enero na kung saan ito ay tinatawag na Ten of Swords. Napaka-aliwalas, maliwanag ang Ten of Swords para sa iyo. So, ibig sabihin, nagkaroon ka na ng mental clarity. Malaya ka na sa mga kaisipan na gumagambala sa iyong isip noon. Kasi itong mga ibon na ito, nagre-representa sa mga negatibong kaisipan na nakapagbigay kalungkutan at depresyon sa iyo. Pero ngayon, parang sinasabi dito na nakadama ka na ng pag-asa. Bagong buhay, bagong pag-asa. Malaya na ang iyong isipan sa mga negatibong kaisipan. So, hindi ka na malungkot. Ikaw na ngayon ay masaya. Kasi parang Ten of Swords, nagkaroon ka na ng mental clarity. So, your mind is peaceful already and your heart is also calm. Kalmado na yung puso at saka isipan. Tapos ito, this is Libra energy, the Queen of Cups. The Queen of Cups. This is saying na kailangan mong payabungin ang pagpapa-activate ng iyong third eye chakra. Kasi parang kulang ka pa sa emotional maturity. And nagkaroon ka ng mental clarity. So, okay na yung mental mo, pero sa emotional is, yun ang aspekto sa buhay mo na kailangan mong i-improve. Okay? Okay na, malinaw na sa iyo ang lahat, nagkaroon ka na ng malinaw na pag-iisip, pero when it comes to emotional quotient, yun ang aspeto na kailangan mo talagang improve. So, improve your patience and other emotions, and not negative emotions, but the high vibration emotions like love, care, trust, and confidence to yourself, love to yourself. And para sa buwan ng February or Pebrero, ito tinatawag na Page of Pentacles. Take a look at that. Napakabalanse niya talaga. Nakayanan niyang tumayo sa isang paa na nakaapak sa lupa. At dahil balanse siya, nag-a-attract sa kanya yung mga pentacles. So, siya ay napaka-stable, well-grounded, stable at saka secure. Okay? Kampante talaga siya, no? Napaka-balance niya. Tapos ito ay
Ano ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 5 and 6. Okay, 6 of cups. Okay, 6 of cups in reverse. So, ibig sabihin, pinapalaya mo na yung mga nakaraan. Kinalimutan mo na lahat. Tapos, ikaw ay nag-focus na, inilaan mo ang iyong oras, panahon at lakas para asikasuhin or magplano para sa hinaharap. And you are now becoming mature. So it shows that you are growing already, mature and wise enough to leave places, people, things that no longer resonates to your highest good. Double confirmation ito dito sa 10 of Swords sa Enero na pinapalaya mo na yung mga nakaraan ng mga pangyayari na siyang gumagambala, paulit-ulit ng nagpapaalala sa iyong isipan. At habang nagpapaalala sila, gumagambala sila sa iyong isipan, apektado yung emosyon mo. Ikaw napuno ng galit ko at sama ng loob. So, ito, wala na ito lahat. Kinalimutan mo na ito. Kasi, nilet go mo na lahat. The past is past. Wala nang kapangyarihan ang nakaraan para kontrolin ka sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ayan, ang ganda. So, sa buwan ng Enero hanggang Pebrero, nag-move on ka na talaga. Kinalimutan mo na lahat ng mga pangyayari sa nakaraan. Tapos sa buwan ng Marso, ayan, OMG, parang ikaw pa rin ito. Malayang-malaya ka na. Wow, ito ang the judgment. Okay. Nagkaroon na talaga ng katarungan. At dahil nagkaroon ng katarungan, ikaw na ngayon ay malaya. Okay. Malaya na sa mga karahasan. Kung napapansin mo itong babaeng ito, para siyang nagmula sa karahasan, nagmula sa kulungan kasi yung itsura niya parang feeling niya nakagapos na parang nasanay siya na nakagapos yung kanyang braso, kamay. Pero actually malaya na siya. Nakamit na niya yung hustisya. At saka ito Ace of Swords, Aquarius, Libra, Aquarius, and Gemini energies. And this is Ace of Swords in reverse. Ibig sabihin, kulang ka ng mga magagandang ideya. Okay. Ito, nagkaroon ka na ng mental clarity sa Enero hanggang Pebrero. Pero pagka sapit ng Marso, ng buwan ng Marso, parang kulang ka sa creative ideas. Okay. So, nabigo ka sa buwan na ito. Pero ang mahalaga is, nakamit mo yung hustisya. Tapos sa buwan na April, wow, ano ito? The Hangman. Nakaratay ka. Nakaratay ba yun? Binitay? Okay. Dito sa Hangman, parang nagkaroon ka ng masinsinang pag-iisip tungkol sa iyong sitwasyon. Parang nagninilay-nilay ka hanggang sa nakatanggap ka ng ideya mula sa universe. Okay? Kung hinihingi mo, talagang ibibigay sa iyo ng universe. So meron kang hinihingi na kasagutan. May tanong ka tapos naghihingi ka ng kasagutan mula sa universe. So definitely natanggap mo talaga siya. So ito ang 9 of Cups. Ibig sabihin, na-fulfilled mo iyong kahilingan. Parang kung ano tong hinihingi mo sa universe, natupad din yun. So ikaw ngayon ay masayang-masaya. Kung nakikita mo, halos dilaw yung kulay sa likod. Ibig sabihin, masayang-masaya ka na, nakatanggap ka ng mensahe mula sa universe. Take note of the color.
nang natanggap mo siya, ayan, nag-iilaw siya ng kulay dilaw. So, ayun, masaya-masaya ka. Naging dilaw lahat sa likuran mo. Ang ganda naman. Okay, so, sa buwan ng Mayo, hindi ka nakapag-lipat sa isang lugar dahil pinipigilan ka ng mga taong ito. Parang meron talagang mga tao na bumabalakid sa iyong planong paglisan. Ayan, nakakalungkot naman. At binibigyan ka na naman ng kabigatan sa damdamin at isipan. Parang binibigyan ka na naman ng bigat. Okay. Kung sino man itong mga taong ito na gumagambala sa iyong mga plano or planong pag-alis, binibigyan ka talaga nila ng mga mabibigat na kaisipan. Binibigyan ka na naman ng bigat sa damdamin at isipan. Tinatraidor ka nila. Ang iba sa inyo ay inatake kayo ng kaaway ninyo. Nilibak kayo or nabigo kayo sa inyong pag-alis. Kung nakikita mo, iyan dyan sa likod ay yung dagat na kung saan ka gustong maglakbay. Pero dahil pinigilan ka ng mga taong ito, iniwan ka dito sa lupa kung saan ka nanggaling. Parang ibinalik ka sa lugar kung saan ka nagmula. Tapos parang tinalo ka nila, parang inatake ka ng mga taong nang hulpi sa iyo. So ayan, parang ikaw ay bumalik sa lugar na talunan, parang ganun. Tapos parang pinapaalala ka na naman sa iyong mga mapapait na karanasan. Pinaparamdam na naman sa iyo ang mga karanasan na yung mga karanasan na nakapagbigay ng depression sa iyong damdamin at gulo sa isipan, which is nakapag-move on ka naman sana. Kung tutuusin, malayang-malaya ka na. Alam mo na nakalaya ka na sa mga masasamang kaisipan or malungkot na karanasan dahil pinapalaya mo na nakayanan mo lagpasan ang mga iyon sa buwan ng Enero hanggang February. Pero parang binabato na naman sa iyo. Parang gano'n. At sa buwan ng Hunyo, ikaw ay parang kinayanan mo talaga. You're trying your best na pakawalan yung mga tao. Kalimutan sila, pakawalan sila. Tapos, pinapalaya mo, nagbibigay ka na ng kalayaan sa mga tao. At kung ano man yung mga ari-arian na meron ka, nagbigay ka sa kanila. Tapos pinakawalan mo na yung mga tao. Pinalaya mo sila. Tapos ito, ang King of Pentacles. King of Pentacles. Ibig sabihin parang pinapaalala dito na marami ka pang dapat matutunan sa iyong mga karanasan. Marami ka pang dapat matutunan para masabi mo sa sarili mo na you are mature already. Parang you are totally healed. Parang gano'n. Madami pang life lessons na dapat matutunan. Next is the star. The star in reverse. This is Aquarius energy. So, nakadama ka ng kawalan ng pag-asa this time. Parang bumaligtad, no? So, nakadama ka ng kawalan ng pag-asa dahil yung kaisipan mo napuno ng negatibo. Okay? Mga negatibong
kaisipan. So, nawalan ka na ng tiwala, no? Or pananampalataya sa Panginoon, or nagkulang ka ng inspirasyon. Okay. So, hindi natupad yung mga kahilingan mo. Ito, King of Swords. King of Swords ay ibig sabihin, ikaw ay napaka makampante. Napaka secure mo talaga kasi meron kang espada dito. So, ito para sa iyo, Virgo. Dito na tayo ngayon sa kalahati ng taon na kung saan nagsisimula sa buwan ng Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre at saka Disyembre. Okay? So para sa buwan ng Hulyo, ito ang tinatawag na Knight of Swords in reverse. Okay? For the Knight of Swords in reverse, and with the Wheel of Fortune, parang sinasabi dito na meron kang talento, merong isang bagay na ninanais mong gawin pero hindi mo siya nagawa. Hindi mo siya nagawa. Dahil maaaring ikaw ay naistorbo sa mga sa iba pang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay mo. Halimbawa na hindi mo inaasahan na merong ipapagawa sa iyo ang iyong amo sa iyong trabaho, yung bossing mo or boss mo, may ipapagawa sa iyo. So yung personal na kagustuhan mo na gawin mo ay hindi mo siya natupad kasi nagkaroon ng conflict sa iyong schedule. And with the Wheel of Fortune, sinasabi dito na magkakaroon ng pagbabago. May isang bagay or merong pagbabago ng sitwasyon sa buhay. Sinasabi dito na I ride the waves of life. I ride the waves of life. Okay. So, ikaw ay magkakaroon ng swerte. Magbabago yung tadhana mo. Or matatanggap mo ang iyong good karma or bad karma kung ikaw ay mabuti sa ibang tao, masaya sila na tinutulungan mo, so ikaw ay magkakaroon ng good karma. Pero kung hindi maganda yung intention mo sa ibang tao or maraming tao ang nasasaktan sa iyong mga ginagawa, so ikaw rin ay makakatanggap ng bad karma. Okay? So, sinasabi dito na ang taong ito ay extension ng taong the year of karma. Okay? So, merong magaganap sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Okay? And this is the Page of Swords in reverse. The Page of Swords is may kinalaman sa mental air energy. So, ibig sabihin, meron kang prinsipyo na pinaninindigan noon, pero sa ngayon ay parang binitawan mo na siya, parang hindi mo na siya pinaniniwalaan kasi parang nagbago yung isip mo. And with the Page of Swords in reverse is the Six of Swords in reverse also. Ang Six of Swords ay may kinalaman sa paglipat, paglisan or pag-alis. And the Six of Swords is actually Aquarius energy. So, nagbago ang iyong isip, nagbago ang iyong plano, at dahil dyan, hindi natupad ang iyong plano, hindi mo tinupad ang plano mag-alis sa ibang lugar. Okay? Halimbawa, meron kang plano na magbakasyon. Matagal mo na ito na plano, pero
naiba yung pag-iisip mo tungkol sa plano niyan dahil merong hindi inaasahan na interruption sa iyong mga plano. May hindi inaasahang pangyayari na humahadlang sa iyong plano. Dahil dito, nagbago ang iyong plano din. Parang nagbago yung isip mo na hindi ka na tutuloy sa nasabing plano sa pag-alis. Okay? Ayan. Nagkagulo yung isipan mo sa nasabing plano na hindi natupad. Okay? And para sa buwan ng Marso, ito ay tinatawag na Queen of Cups. Queen of Cups in reverse. Bilang reyna ng mga kupa, isa ito sa mga emotional water energy. Ikaw ay reyna, maganda, mapagmahal, napaka-emotional. Pero parang kulang ka ng pasensya. Yun lang. Kulang ng pasensya. And with the Queen of Cups in reverse is we have the Emperor. This is Aries energy. Kulang ng pasensya. Siguro, dahil hindi natupad ang mga plano mo, dahilan ng hindi inaasang pangyayari na humahadlang sa iyong mga plano sa pag-alis. So, ikaw ngayon ay naiinis, nagkulang ka ng pasensya. So, ngayon ikaw ay the Emperor in reverse. Ibig sabihin, nag-iba yung pag-uugali mo dito. Ikaw ngayon ay napaka-abusive sa kapangyarihan, or ang iba sa inyo ay kulang sa disiplina. Okay? Nagkulang ka tuloy ng control sa sarili. Okay? And ginamit mo ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan bilang emperor sa maling paraan. Okay? Kasi kapag ikaw ay emperor, of course, meron kang kapangyarihan. Pero, ginamit mo ito sa maling pamamaraan or sa maling dahilan. Parang ganun. Tapos, ito, Ten of Cups. So, hindi ka masaya sa iyong pagiging the Emperor in reverse. Sa buwan ng April, hindi ka masaya kasama ang iyong pamilya o mga katrabaho. Parang, kasi nga, kapag nagkulang ka ng control sa sarili, or ginamit mo ang iyong kapangyarihan sa posisyon, sa maling pamamaraan, of course, ikaw mismo ay hindi magiging masaya. Okay? So, maraming taong nagiging apektado din sa iyong pag-uugali. Okay? But anyway, unti-unting nag-regain ang parang meron sigurong realization na nangyayari sa iyo na nagaganap sa buwan ng April. Sa buwan ng Hulyo, Agosto, September, Oktubre na pala. Oktubre. Sa buwan ng Oktubre ay unti-unti mo nang na-realize na mali yung mga ginagawa mo. So sa buwan ng September, ikaw ay Emperor in reverse. Ngayon, ikaw na ay the Empress in the upright. Okay? So, nangangahulugan na napaka-balance ng iyong sacral chakra na may kailangan sa relationship. So, unti-unti mo na nire-restore ang iyong relationship sa pamilya, sa mga katrabaho, at sa iba pang karelasyon sa buhay. This is Taurus energy also. So, ikaw ay
na ngayon ay napaka-nurturing, napaka-creative, maganda ka, nag-glow up ka dito. So, from hard situations mula Hulyo hanggang September, ikaw na ngayon ay nag-glow up. Okay? And gumawa ka na ng kapayapaan dito para ma-restore mo yung relationship mo sa ibang tao. Okay? You're trying to create harmony between you and them. And for the month of November, ito ang tinatawag na King of Cups. So, nagkaroon ka na ng kapayapaan. Sa buwan ng Oktubre, gumawa ka ng paraan para magkaayos kayo ng pamilya mo, ng mga katrabaho mo, at iba pang tao na naging parte ng buhay mo. So, ngayon, ikaw ngayon, nakadamana ng kapayapaan sa puso mo. Nagiging kalmado ka na ngayon. Nagiging kalmado ka na dahil sa sinimulan mong pagkikipag-ayos sa kanila. Nararapat ka na tawagin King of Cups. Okay? So, deserve mo to corona na makikita sa itaas ng iyong ulo. Kaya lang, dito, ito yung tinatawag na Eight of Pentacles. No? Eight of Pentacles. Ibig sabihin, parang na-bored ka na sa trabaho mo. Or kung nag-iipon ka man, parang sa lahat ng iniipon mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at saka 8. So, 8. Halimbawa, 8 yung bilang lang mga pentacles na iniipon mo. So, 8, ang nilalabas mo ay 5. So, ibig sabihin, mas madami ang ginagasta mo na pera kesa sa pera na iniipon mo. Okay? Yan. Or ang iba sa inyo ay tinatamad talagang mag-ipon. At maaaring ang iba sa inyo ay may planong maglipat sa ibang trabaho. Nag-a-apply sa ibang trabaho pero ang kinalabasan ay underqualified ka raw. Parang gano'n. May plano kang mag-alis sa iyong trabaho at mag-apply sa ibang trabaho pero ang problema is underqualified ka. Okay? So you need patience talaga sa iyong sitwasyon. At saka sa buwan ng Disyembre, this is the Knight of Swords. Okay? The Knight of Swords. Double confirmation ito dito sa Eight of Pentacles. Meron kang layunin. Ang layunin mo ay mag-ipon ng pera. Ito, mag-ipon ka ng pera na nakukuha mo mula sa iyong sweldo or negosyo. Pero ang nangyayari is, mas maraming pera ang ginamit mo sa panggastos, at kaunting pera na lang ang natitira para sa pag-iipon. So, ang nangyayari ay hindi natupad yung pinapangarap mo na mag-ipon ka ng maraming pera para magamit mo ito sa bagay na gusto mong mangyari para sa iyong plano na matutupad. Kagaya ng mag-ipon ka ng pera para makapunta ka sa lugar na gusto mong mapuntahan. Pero, pagdating ng buwan ng Disyembre, hindi nangyayari, hindi natutupad yung plano mo na magpunta sa ibang lugar dahil konti lang yung ipon na natitira sa iyong alkansya. Ang ginawa mo kasi sa pera is, mas maraming pera ang inilalabas mo, inilalaan para sa pang-araw-araw na gastusin. So, hindi natupad yung kahit layunin mo maabot sa buwan ng Disyembre. Meron pa kasing ibang dahilan kung bakit masyadong malaki ang pera na inilaan mo sa
paggasta is dahil mapagbigay ka din. Okay? Ibinibigay mo sa mga tao, mga kapamilya mo. So, maraming pera ang naigasta, maraming pera ang nasayang, maraming pera ang nawala sa'yo, no? Simula ng masyadong maraming pera ang inilabas mo para sa paggasta, tapos 3 pentakel lang ang iniwan mo sa iyong alkansya. Okay? And in here, ito ang tinatawag na 6 of Cups. Okay, ayan, 6 of Cups yan. Ikaw ay naghahangad na makapunta sa ibang lugar. Six of Cups na negative. Your emotionality and vulnerabilities may prevent you from feeling your worth and making balanced right choices. To regain your sense of self and your lost clarity, accept the moment of instability, understand that it is better to wait and figure out who you really are rather than hastily making mistakes. Okay, so ibig sabihin, mula dito sa pagiging emperor in reverse, kulang ka ng pasensya, parang masyadong maraming negatibo na emosyon na pinapakita mo dito sa buwan na September. Pero, ito, sinasabi dito na you need patience. You need patience about yourself so that sooner or later, you're becoming better and better. Becoming a high vibrational person. And once you are high vibrational, you can attract whatever you want, just like to go to another place, to transfer or to move to another place. And it can possibly happen since you are tuning into the vibration of that thing that you are desiring, which is to move to another place. Okay. And then this one, the karma cards na planets, and the planet is Uranus. Okay, Uranus. So, ang mensahe sa iyong kaluluwa is be an unusual. Try to improve yourself with first, magsisimula yan sa pagiging patient na tao. Okay? Hanggang sa iba na naman na quality na ma-acquire mo, hanggang makumpleto mo yung 9 fruits of the spirit. Okay? Yung kagaya ng kindness, long suffering, joy, hanggang makumpleto mo yung natitira na 8 fruits of the Holy Spirit, no? Yung iba pa na mga good qualities bilang isang Christian, okay? Bilang isang emperor or empress, okay? And ang mensahe sa yung kaisipan is a different way of looking at, okay? So, magsisimula ka sa pag-iisip ng something positibo, no? Hanggang ma-attract mo ang bagay na gusto mong makamit, okay? Hanggang sa mangyayari sa iyo ang hindi inaasahang pagbabago, okay? So, you think first, and whatever you think, feel your way into your emotion, or kung parating mo siyang iniisip, magkakaroon nito ng connection sa emotional energetic field mo, at kung palagi kang magiging consistent, so definitely i-reflect ng universe ang klase na bagay na gusto mo makamit, okay? So kung ang halimbawa you're desiring to have a boyfriend, gusto mo magka-boyfriend ka na, and because you're high vibrational, you're tuning to the frequency of 342 hertz.
or 432 hertz. Nakalimutan ko kung ilan talaga. Pero, you're tuning to it in a way na yung pagmamahal, pag-ibig, pinapakita mo din sa sarili mo, sa ibang tao, sa iyong ama, sa iyong ina, sa iyong mga kapatid, sa pamilya mo at mga kamag-anak. Because you have that, you're tuning to that particular vibration. So the same vibration that the universe is going to project onto you. Whatever you delight in yourself, of course with the Lord, and the Lord will give you according to your desire. Okay? So parang ganun. And for the powerful thought cards, sinasabi, as I say yes to life, life says yes to me. Wow, ang ganda naman. So kung yes ka parating, kung ano man yung sinasabi mo, positibo yan. Of course, magiging positibo yung buhay mo. Pero kapag sinasabi mo na, yung mga curse na mga words like, kagaya ng punyeta, wiset, ano ba yun ng mga curse na mga negative na mga words. So, mag-attract sa iyo ang buhay na puno din ng kabisitan. Parang gano'n. Okay, so, you will not have a positive life unless you change the quality of your thoughts in your mind. Okay? So, change your thoughts in your mind in order to have a positive life. And say yes to life, and life says yes to you. Okay, affirm this to yourself. Life mirrors your every thought. As you keep your thoughts positive, life brings to you only good experiences. Diba? Maganda. So, the kind of your destiny in the future depends upon the quality of your thoughts in the present. So ito lang lahat mensahe ko para sa iyo, my dear Virgo. Magkikita tayo sa susunod na episode. I declare clarity healing. Happy New Year for you and to your family. Love and light.